Yan direct yung in-import namin. Oh. Na first and only din. Mhm. First and only din. In the Philippines. Hindi na tayo magmamano-mano ngayon. Kasi yun yung matagal. Yes, oo. Yan yung isa natin pinag-uusapan direct dati na problema. So, na-solve na natin. So, can you imagine kung gaano karami mababalatan yan? Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Meron tayong commercial space available for rent. Ideal yan for kiosks and other businesses. Dito yan, Alex, ha? Park and Train EDSA, beside Walter Mart, baba ng Roosevelt LRT Station. Contact us at 0917-123-2117. For bigger spaces, contact 0917-811-0214. Si Dr. Quail, Denrick Alcaraz, at syempre si Sir Ron Katindig. Hindi, tama po. Ayan, at andito tayo sa bagong-bago na lang project. Ito yung tawag niyo, sir, ay egg. Ready to eat quail egg. Yan, pero yung ang pangalan ng brand, Ang brand namin is Egriday. That means Ayan. egg everyday. Everyday, yan. At ito ay matagal nang nasa pipeline ni Sir Denrick. Way back, di ba? Nung mga 5 years. 5 years ago, yung huling feature story natin sa Dr. Quail ay pinag-uusapan na yan. Yung pag-process ng quail egg to solve yung main problem ng oversupply ng egg during the time na walang pasok. Yes. Ng Saka mga yung bata. logistics. Yeah, at saka logistics. So finally, andito na dahil may bagong partner, si Sir Ron. Yeah. Sa tulong din niya, sabi ko nga, first and only. Pwede ko sabihin, di ba, partner? First and only in the Philippines. In the Philippines. Commercially available. In the Philippines. So yun, buti na lang may naniwala din sa project na inisip ko dati, na naniwala siya. Dahil alam ko rin kasi, quail farmer din po kasi ako. Ayun, Kaya, oo. yun po, alam ko po itong produkto na to. At alam ko rin yung problem. problema po ng mga quail farmers. So the same din, yung Yes, struggle na pare-parehas. kailangan mo Oo. ma-solve yung problem na Yes. yon, and ito lang, through processing ang solution. Yeah, direct kung naalala mo, July 2021, pandemic yun, naka-face mask pa tayo yung last na video natin. Pwede nilang i-reviewin yun. Aha. Puro problema yung pinag-usapan natin doon. Okay. Puro problema. Tapos tinanong mo kung ano yung solusyon. Ah. Ito yung nakikita namin solusyon. Yun nga, yung shelf life ng itlog, yung logistics, yung 2 months. Yeah. Hopefully, masolve lahat nito doon na yun yung ambag namin sa industry. Yes. Definitely masosolve yun kasi yung problem ng low of supply and demand sa Pilipinas ever since yan eh problema talaga yan in any other crops, mapa livestock, poultry, laging problem yan. So at least, di ba? Okay, so pasukin natin yung planta, sir. Tara. At i-tour natin at ipakita natin ano yung mga technologies mayroon dito. Yeah. At makikita natin mismo yung produkto. Sige, sir. Sige po. Pasok po tayo. Tara. Direct balik kasi DOST project ito. Okay. So, nagpatulong kami sa kanila. Thank God, tinulungan nila kami na magawa ito at least LTO-FDA standard. Kumbaga sumunod po ito sa mga minimal requirements po Oo. ng isang manufacturing Yung business. standard ng isang po manufacturing. ng business po sa Pero- ganitong scale. Pero the whole project rin, ma-mention ko lang Oo. this is 3 years in the 3 making. years in the making. 3 years in the making. Nag-usap tayo 2021, 2023, nagsimula yung communication namin with the DOST. Okay. So, ito na. Tapos finally, eto na. Yun. Isimula pa lang to actually, hindi pagka kino-congratulate nga kami ni Sir Ron, hindi ako natutuwa eh. Hindi congratulations. Tuloy-tuloy pa rin ang trabaho. Tuloy-tuloy. Tara. Okay, pasok pa tayo. Pasok tayo. Isa lang yung pasukan. Okay. Tapos diretso yung yung product line. Okay. Diretso hanggang sa labas.
Tapos may requirement din na ito. Pala. Mahigpit yung mga QA/QC dito. Kailangan maganda tayo. ng palit Okay. tayo. Sa ulo, tsaka sa sapatos lang naman. Kailangan din magpalit. Actually, yung pinaka-QA dito, yung wife ko. Ito yung sa ulo, puti. 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 Okay. So, yung kamukha stage na to ngayon, sir, kumbaga, ano po rito, tuloy-tuloy pa rin yung, ano namin, yung development po nung planta natin. Kumbaga, may mga requirements pa rin po tayong hinihintay. Andito na tayo, nakapasok na tayo dito sa planta. Yeah. Sir, Pakilala ko yung pinakamahigpit na QA/QC namin dito, yung asawa ko. ma'am, Yes, good morning po. Ako nga po pala si Amy Crisel Alcaraz. ayan. Okay. Actually, direct, kaya isa rin sa naging tong project na to dahil sinuwerte ako nakapag-asawa ko ng food tech. So, siya yung Tech pala talaga. At tama, Oh, kasi ma'am, di ba nagpa-process na kayo ng iba-ibang produkto Yes ever po. since? yeah. Nung pandemic, naghahanap kami ng ibang negosyo. Mm. So, ang iniisip ko, food. Oh, Naging food. Sabi niya, maghanap kami, milk tea, kung ano-anong negosyo. Ah. Sabi niya, nasa Pugo na tayo eh. Pugo, tuloy-tuloy na natin. Ano pa ba pwede nating itap sa Pugo? Tama. So, sabi niya, yung matagal mo nang inaano na, yung itong ready-to-eat quail egg. Tuloy na. Tuloy na, pero hindi kami naghanap eh. Tumawag sa akin ng DOST, kailangan nila ng supplier. Okay. So, tinawagan ko si Sir Ron. Sir Ron, ikaw ay layer, kumbaga. Yes, layer farm, sir. Bali, Layer since farm. 2013, meron na kaming puguan talaga dito sa bayan ng Baliwag o sa lungsod ng Baliwag. So yun nga, nung binanggit nga ni Sir Denrick yung offer ngayon ng DOST na merong ganong technology, hindi na ako nagdalawang isip eh. Hindi na niya ako kinumbinsi eh. Hindi. Hindi ako kinumbinsi. Sabi sa akin, partner, pero offer ng DOST rito, interesado ka ba? Oo. Ready to eat na nakuilig. Sige ka, pupuntahan natin. Luwas kami ng Natin. luwas doon. Traffic, punta kami. Kailangan na supply ng itlog. 1,000, dadali namin doon. yan. 2023 yun, di ba? 2023. Meeting. Pabalik-balik kami. Kaming tatlo. Meeting, kasama yung wife niya. Usap kami sa paano gagawin natin. Sige, tuloy-tuloy lang. Puro abono. Tapos ito, si Mrs. sabi ko, tulungan mo kami sa production. Kasi wala kami talagang, wala kami background ni Sir Ron. Sa food technology. Buti pumayag. Okay. Wala man siyang choice. Sige ma'am, kwento natin ano po ang gagawin natin ngayon. Magpa-process po tayo ng quail egg. So, Okay. start na po tayo. Yes po. So, first step po, ilalagay po natin sa bag. Okay. So ito po yung typical na packaging ng quail Oh, galing sa- sa farm, one- sir? Sa farm po yan, sir. Galing Okay. sa farm. Bala sa isang kahon po yan, 100 po laman yan. 100. Galing sa alaga po yan sa farm yan. So ito pong ginagawa natin ngayon ay for cooking. Yeah, for cooking. Cleaning muna. Cleaning. 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 Washing. Malinis na. Yan po, malinis po the farm, pero lilinisin pa po natin. Oh, dito. I see. Isa-soak po natin sa water. Para po mahugasan yung mga alikabok, yung may konting dumi ng pugo, para po mawala. So bali isang bag is 200 pieces. Yes po. Para madaling hanguin direct, nilagyan nila ng tali. Kasi pag hahanguin mo ng Mahirap. mapapasok ka talaga. So may target kami production a day eh. Kailangan ma-reach namin yan. Ilang minutes yan? 8 minutes po. Okay. Okay, so may mga timer po. Tama ba, ma'am? Timer ito. Yeah, para standard po yung gawa ko natin. So dito tayo sa egg cooking station. Yes. So After po mahango lulutuin po dito Okay po. sa Lulutuin po dyan. egg cooking station ng around 7 minutes. Opo. After 7 minutes, Yan. ito na po yan. Ito na po yan. Okay. Isa-soak po natin sa water ulit para ma-less po yung init. Para matanggal yung... So ito hindi na ito mainit na tubig po Hindi ito. po. Regular na tubig. Yes po. Tapos diretso po yan dito. Okay. Yan direct yung in-import namin. Na first and only din. On mo. First and only din. In the Philippines.
Uy, Di rin na perfect pero hindi na tayo magmamano-mano ngayon. kasi yun yung matagal. Yes, oo. Yan yung isa natin pinag-uusapan direct dati na problema. So, na-solve na natin. So, can you imagine kung gaano karami mababalatan yan? Sabi mo, konti lang yung reject. Reject in a sense na, Yung mga katulad dito. Example yung isang reject. Ito. Imagine Yan. yan. Hindi kasi pwede itong ilagay sa sa botelya. Yeah. medyo nasira, no? Pag lumabas na yung Yung Oo. yellow. Yes. dadaan pa ulit sa quality control yan. So, so hindi pa lahat yan mapaprocess. Okay. Lahat na yan, dadaan pa sa panibagong quality control na naman. So, yun. Kaya medyo marami kami QC, QA dito. Gladly yung na-hire namin na QC, QA, graduate ng BSU, mga fresh graduate. So, yun. Yun na nagiging parang assistant ni Mrs. Pero mostly si Mrs. talaga yung ano dito, kaya Ang maganda dito, pag may nakalusot na hindi nabalatan, ibabalik mo lang. Yes, pwede Oo. balik. Oo. babalik lang. Madali, direct, di ba? Tapos lahat ng balat niya nandito na. Nandito na. Yes, naka-separate na siya. Tagal namin sinikreto to. Ilang months sa atin to. Pero So kayo ang nag-design kayo ng ipapagawa niyong machine? siya nag-import. In-import namin. Ah. Pero hindi lang kasi ganyan kasimple yan, sir. Eh. May mga setting pa yan. Kumbaga maraming pang adjustment na kailangan gawin na pinag-aralan din namin. Trial and error to. Trial and error. Nag-R&D kami dito. Hindi, Wow. hindi basta ini-import lang namin, dumating na ng ano. Dumating ng buo, maandar na agad na ganyan. Oo, hindi. Kasi sir, May ang target, adjustment. yes, adjustment. Ang target mo kasi dyan is mapababa yung mga reject natin. Mag-efficiency talaga dapat. Yun ang target mo dyan eh, para mabawasan yung mga aksaya. At present, ilang percent yung tingin nyo na reject siya? Parang nasa 15 to 20. 15 to 20 pag Pag manual. manual. Pero pag ganito, at least ma-reach lang namin doon o kaya mas mababa pa doon, Aha. mas maganda. Kasi walang choice eh. Kumbaga may reject talaga eh. Pero yung reject naman ito, pwede naman sa nagkukwek-kwek eh. Oo. So walang tapon. Walang tapon, oo. So, itong paggamit ng makina, okay, tumaas yung recovery kaysa sa manual. Yes. Pero in terms of time, gaano kadaming time ang natipid natin dahil meron tayong makina? Ayan, can you imagine direct? Yung Tapos na yun. 200, Yung 200, wala pa sigurong 1 minute Wala yun. pang 1 minute yun, sir. oo. Wala pang 1 minute. Oo. Eh ito, pag binalatan mo yung 200, kung 5 kayo magbabalat, tig 40 kayo. Lang ang Imagine mo, mababalat. tig 40 pieces kayo. Okay. Yung 200, 5 kayo magbabalat. Tig 40 pieces. Kung gaano mo katagal babalatan yung Oo. 40 pieces? Gaano katagal yun? So, 30 minutes or more? Ayun, mga ganon. Mga ganon. Tapos yung iba pa, makakain pa nung nagbabalat. Ito, walang kinakain yung nagbabalat. Kailangan kasi mangyari yun kasi libo-libo pinag-uusapan natin dito eh. Tinatry namin maging fully automatic to direct eh. Actually, sabi ko nga sa iyo, nakakailang run pa lang kami dito din. Kumusta po? Sino ang buyers nyo ng na process, na bottled or na pouch na quail egg? Sa ngayon, wala pa. Startup pa lang kami. Okay. Ngayon, honestly, ang market namin ngayon, yung nagkukwek-kwek din. Ito, lahat na to, sa nagkukwek-kwek namin dadalhin. Lahat. So, yung convenience na hindi sila magbabalat na ng itlog, kukunin lang na dito ng ganyan na. So dito po, paghihiwalayin po nila yung reject, yung may balat, tapos yung good. Okay. At least yan na lang ang gagawin nila. Opo. Tapos may mga ilan-ilan na may balat, aalisin, imamanual na lang po. Pero medyo madali na yun tanggalin kasi nadurog na yung shell. Yes, sir. Tsaka ilang piraso lang yan direct. Yan ang banding direct. Tsaka papansinin mo direct yung mga ano namin dito puro stainless na. So talagang ginawa namin to, kailangan kasi talaga yung kasi nga mahigpit yung QA namin na yan. So ayaw niya nung pabara-bara lang. Pati ito, kailangan stainless talaga. Stainless din. Lahat. Pati itong lamesa.
Sa stage po kasi na to, kumbaga hindi pa ho talaga perfect yung operations natin, di ba? Kumbaga ano pa talaga. Mayroon pang mga babaguhin sigurado diyan depende sa standards na binigay sa amin. Kaya yan, tuloy-tuloy na Sir Reto, tuloy-tuloy na pag-aaral development pa. Okay, sir. Itong planta natin ngayon, ano ang target? Gaano kadami yung production on a daily basis, sir? Yung process po, 8 hours. Possible po yung 40,000 po. Na eggs? Yes po. The eggs po. Wow. Isang shift po yung kaya natin ng process. Kaya kung magdadalawang shift po kami, kaya namin ng 80,000 A day? a day. So may morning shift, may night shift kami. So kakayanin namin ng 80,000 a day. Tapos ilang tao po yun? 6. 6 lang. 6 per shift. Hindi pa siya kasama doon. So kasi talagang ano lang siya naka-overlook lang. Yeah, oo. Supervisor lang. So, 6 na worker. yeah. Isang food tech Okay. na for QA, QC. Kaya may office kami doon. Importante sa amin yung QA at QC. Kasi alam mo na, direct food yan eh. So, kailangan talaga lahat dadaan sa kamay niya. Yung 5, yun yung worker. Ito, din to, standard din to sa FDA, yung rubberized to. Yung floor. Yes, Yung flooring. Pati yung drainage niya, yung tubig Yung niya, drainage niya. punta ron sa isang gawin yung drainage niya. Para talagang malinis talaga. Para lang din sa mga ibang nagsisimula na gusto nito, ng ganitong klaseng planta. Medyo magastos lang, pero kung gusto mong maging, ang target mo rin talaga is go big. So, gawin mo na para hindi ka na masyadong magastusan in the future. So ito pala yung mga prepare nyo doon sa Opo, yung medyo din talaga. Yun nga, kita mo nung pumasok tayo doon, diretso cleaning, diretso boiling. So production line talaga siya. Although hindi conveyor, pero nakikita ko yung mga mga automatic na, mga hindi pa natin Ano pa rin siya, line production pa rin siya. Yeah. Although hindi pa sila Hindi fully hindi automated. mo mamamalayan, sir, andun ka na. Yan mo talaga yung namin eh. Kumbaga start small muna tayo. Oo. At least, di ba? Masimulan. Kasi first So kailangan mo talaga, wala kang reference na Wala po. nakagawa. So kailangan mo talagang Wala. mag-start talaga ng dahan-dahan para makita mo lahat yung problems. Then eventually, I-address i-apply. natin yan. I-address natin. So tapos na po sila. So ito yung 200 pieces na Babe. quail egg. Mga ilang percent po yung Sa ngayon ito, Reject natin. sir, tingin ko mga reject medyo marami-rami dahil kailangan natin adjustment pa. I believe ano po siguro yung mga, reject natin? mga 20 to 30% Yan, yan. 20%. Medyo malaki-laki pa. Pwede natin bilangin para malaman natin. Okay. So 400 eggs na nabalatan siya in a few minutes lang. Tapos ngayon, na-sort na siya. Ito yung good. Tapos may reject siya. So binibilang lang natin yung reject para makita natin kung ilang percent. Pero direct, kung titingnan mo yung reject talaga, actually para sa akin, hindi reject. Sa kanila reject eh. Pero ito kasi sa nagkukwek-kwek, na-coat yan, Yeah. pwede na yan. Sa nagkukwek-kwek, good yan eh. Pero ito kasi, process natin, ilalagay sa pouch o sa garapon. Pagka nag-leak yung Yung yellow. niya, masisira. masisira na siya, Oh, magka-cloudy. Kaya medyo Tama. Yung solution, magka-cloudy kasi. Oo, kaya medyo kailangan talaga perfect. Kasi ito continuous improvement ito, sir, kasi gaya niyan. Mukhang maraming reject yung sala ngayon. No? 81 po yung reject. 81 yun, medyo mataas. Mataas siya. 20. Out of 400. Oo. So, ito mga 20%. 20%. Pero mataas po yan. Mataas yan. Mataas siya. So, tuloy-tuloy pero yan, direct, honestly, meron lang kailangan kaming i-adjust dun sa, yun ang sinasabi ko kanina ni Sir Ron. Medyo kailangan adjustment Adjustment po talaga. Tuloy-tuloy po talaga ito. Oo. Marami pa kaming kailangan aralin. Kaya At least nandyan na. Oo, Konti nandiyan na lang. Konti na lang. So, hugasan po natin. Ang purpose ng hugas, ma'am. Para po mawala yung mga Yung excess yellow. na may maliliit pa po yung kasing mga balat. Tulad po nito. Yung mga maliliit po siyang natira. So, Yes. matatangay po siya ng tubig. So,
po. Tapos yung mga nasira pong Oo. egg na, yung itlog na pula. So, Sumama. maalis din po rin siya. So, ayun po, yung mga ibang dumi po. Sir, wala tayong problema sa supply for the 80,000. Sa ngayon po kasi, sir, since, yun nga, gaya ng nasabi namin kayo na bakasyon, ang demand kasi ng fresh eggs ngayon ay mababa. So, ang dami nating supply. So yan, mayroon na rin kaming supplier nito. Ito actually na ano na yan eh. May process na rin ginawa dito para malinis siya. So kailangan dry na dry. So nilagay yan may nilagay ginawa kaming process diyan para kasi pag binili mo yan, hindi mo alam kung saan nanggaling yan eh. Yes. So, ito po na-sterilize na natin. Para po yung ibang microorganism mawala po. Tapos po ngayon, may solution po tayo na ilalagay dito. Okay. Ito na po yung pang ano sa kanya? Ito na po yung pang-ferment? Yes po. Kailangan po manatili at least 60 to 80 degrees po yung init niya. Very specific, direct. 60 to 80. Yes po. Ang laman po ng bottle natin is 36 pieces. Okay. Madami rin ha, 36. Yan po, sir, sa ngayon, yan talaga manual muna siya at small scale. Pero meron po kasi talagang automatic filler po talaga na para po dyan eh. Na hindi sa ngayon po hindi po namin ma-acquire pa dahil po sa liit pa po ng production eh. Pero eventually plan po talaga namin dyan. I-automate din po yung pag-fill po ng mga bote po na. Ayun, so direct, yung procedure na to, Yes po. eksakto, pina-follow lang namin yung DOST Oo. standard. Kasi yun yung binayaran namin sa DOST, yung Yun technology. Yung exactong technology. Exact Yes. technology. So, hindi namin inimbento sa kitchen. Actually, dumating na kami sa doon, nag-invento kami ni Mrs. Nag-fail. Nag-invento kami, nag-fail. Ito na yon. Hindi na namin inimbento to. Ito yung part ng research and development nila for 2 years na ginawa. Kaya nagpabalik-balik kami doon. Sinusunod lang namin. Oh, I see. Punong-puno rin talaga siya. Economy and scale, Doc. Direct eh. Yung ba, kailangan medyo ma-reach yung maximum nito para at least. Kasi may presyo din tong garapon eh. Ganun pa rin. Kailangan makuha namin yung target contents talaga. Business So, Medyo mahal lang yung jar, glass jar. Yeah, pero meron kaming ginagawa na rin yung sa pouch at saka yung sa can. To follow lahat yan direct. Kumbaga sabi nga, isa-isa lang muna. Yeah. Kasi panibagong ano na naman yun. Panibagong license na naman sa DOST yun. Ito isang license to. Pag nagkuha ka ng panibagong packaging, panibagong bayad Bagong na. license. Bagong pag-aaral po kasi yun eh. Hindi ko kasi pwedeng i-apply po yung procedure dito sa ibang sukat na lalagyan eh. Iba ho ang procedure nila doon. So ganun kadetalye po talaga yung ginagawa po nating proseso dito. Pag nabago yung lutuan mo, nabago yung packaging mo, nabago yung quantity ng itlog, panibagong R&D na naman yun. So, lalagyan na po natin ng solution. Okay. So for this purpose, so mano-mano lang po talaga. Pero meron po talagang liquid filler po na naka-design po para dyan. Yeah, meron ding import na liquid filler. Yung liquid filler na yung automatic. Pag na-reach na niya to, mag-stop. Mag-stop siya. So kung gaano karami kailangan na tubig, Hinto na siya ron. automatic. Yung nakapila-pila Nakapila sila, na siya. tapos Liquid pupunta filler na dun po sa, siya. ano. Yeah. Kasama po sa plano po natin yun. Oo. Pero yung sinabi namin kanina direct na 80,000, ganito pa lang yan. Kaya po yun sa ganito. Ah, Ganito sa po proseso. manual lang lahat yun, yung 80. Apo. Oo, kaya po yun. Yung Aba, di tataas pa yun pag fully Yes. mechanized lahat. baka madoble po. Next. Sealing. So, pag itataw po natin, pag wala po siyang water na lumalabas, so seal po yun. Kasil siya. Yung direct, itong pressure canner na to, may mga test pag na ginagawa dito. Dito call it, sa DOST, heat penetration test, heat distribution test. Medyo maraming test pa dito na gagawin para malaman yung standard nito. Kasi may shelf life tayo na inahabol. So, yung 1 year, tsaka yung food safety. So, posibleng patong-patong ito. Dalawang layer po ang kasya pwede. dito. Ilan nga? Total of 36 po. Ay, 26. 26. Yung isang Bottles. layer po ay 13. 13. 13. The second layer is 13 din. Okay, so nakita na po natin yung process, sir, ma'am.
no, na ginagawa ninyo dito sa factory. At ito na po yung finished product. So itong produkto ninyo, saan nyo ini-envision, saan papunta? Ayun, yun lagi kami nag-uusap nila Sir Ron, ni Mrs. Kasi importante talaga marketing eh. Yung bumibili na, lahat ng bumibili ng fresh quailed egg, yun din ang bibili sa amin nito. Oh, okay. Yun din. Pinagkaiba lang nito, may shelf life. So meaning, na-solve na yung logistics na pinoproblema ng mga farming, Okay. na-solve na yung shelf life na 20 days lang ang shelf life. So, sinolve nito. Yung pagpapadala sa Visayas, Mindanao ng quail egg, na-solve na nito. At siguro, sir, Ron, baka kaya natin export. Oh, eventually. Isa nakikita rin po namin, long-term goal po natin yan. Siyempre, ma-export din natin to sa ibang bansa po ito sa Asia or even sa America or sa Europe. Sir, dahil ito ay dumaan sa processing, okay, so may cost somehow doon sa buyer, mas mataas na mabibili. Tama ho ba? Ganito yung kasi direct eh. Actually, meron din ako nakausap na medyo genius sa pagdating sa market. Okay. Bibili ka ng Sunmig Light. Oh. Tatlong klase, isang Sunmig Light, Beer. isang beer, o Sunmig Light, pero tatlong klaseng product. Aha. Bili ka sa tindahan, magkano ngayon? Mas mura. Pero pag binili mo yan sa restaurant, Mahal. mas mahal. siya. Okay. Pero pag binili mo yan sa bar, Sobrang piso mahal. lang, sobrang mahal. So, isang product, tatlong price. Tatlong price. So, ganito yon. Nakikita ko, ako yung nag-kukwek-kwek, ako yung merong restaurant, ako yung merong bahay sa household. Mas gugustuhin kong maglalagay na lang ako sa chop suey na tatanggalin ko yung sabaw, ibubuhos ko yung chop suey. Ganon din sa mga pansit sa restaurant. Kasi labor is cost, convenience Exactly. is convenience eh. We have to minimize lang. Yeah. Then, the same time sa farm, Sir Rod, di ba? Parehas kami farmer eh. So, the-experience niya yung benefit sa farmer. Yes. Sa farmer naman kasi, like for instance, pag yung mga panahon na talagang mahirap ang demand, gustuhin man namin kasing ibenta ito sa ibang mga karatig na lalawigan, sa Visayas, Mindanao. Ang tanging nagiging limiting factor kasi, sir, is yung transportation. Okay, biruin mo, magdadala ka lang siguro ng 2,000 itlog, hindi mo pwedeng isa kayo mo palalambubuyan hanggang Visayas o hanggang Mindanao, di ba? Pero in fact, this one, kahit minimal lang, pwede mo ipasabayan sa mga nagororo, madali ang handling. Kasi like for instance, nakagarapo na ganyan, nakakahon yan, pwede mo ngayon i-stack yan dun sa cargo nila. Na pagdating dun sa destination, safe pa rin siya, di ba? Kasi yun yung isang limiting factor bilang farmer, hindi namin ma-market ngayon yung itlog sa ibang lugar dahil doon. Ngayon, kung daranan sa ganitong produkto na, ay wala, talaga. Kumbaga, sa buong Pilipinas, kaya natin ibenta ito. So yan ang nakikita ko. Kumbaga, magiging tuloy-tuloy yung production namin dahil hindi na lang dito sa local market ang magiging market ng fresh eggs namin. Nationwide. Sir, naniniwala ako doon sa sinabi mo, no? Kasi wala yung pinagkaiba doon sa corn na nakalata, diba? Sweet corn po. Sweet corn na nakalata. Wala rin pinagkaiba yan sa... Mushroom po. Yung mga mushroom na nakalata rin po. Maganda siya kasi yung kagaya ng na-mention mo, yung restaurants, diba? Mabilisan yan eh. Yes. Gusto nila mabilis. So, less yung trabaho na gagawin nila, mas maganda. Pangalawa, wala silang Wastage nila. yung wastage, di ba? Yeah. So, wala na yung bawas basura sila eh. Yun yung... Saka yung reject. Perfect yung reject. 100% dito. Kung ano yung binili mo, magagamit as is, lahat. Lahat yun, 100% magagamit. Yeah, magagamit lahat. Imagine mo kanina, yung ginawa natin, 15 to 20% yung reject. Amin yun, wala sa kanila. I think siguro lang talaga, sir, dito, ang challenge nyo dito is how you're going to make it popular in such a way na makita nila talaga yung advantage at para ito na yung option. Ito na yung best option, hindi na yung fresh. We came to the right person. Kasi, may mention ko lang, Sir Buddy, 10 years na kami magkakilala ni Direk. Yeah. Talagang, ang laking tulong nung boost ng sales namin sa breeder namin. Hindi, tsaka Direk yun nga, yung ambag namin sa farming, sa industry lagi namin niisip ni Sir Ron, laging the whole industry, hindi lang amin eh. Kasi, imagine nyo, ang shelf life, ang price ng quail egg nag-range from 90 centavos sa din season, sa peak season, 170 hanggang 180. Yes.
Alam ni Sir Ron yan eh. Alam ko rin yan. I-stabilize yung presyo, ganun ba? Yun. Parang Ang magiging isang Ang presyo. purpose namin, hindi bili ng 170 or 180. Hindi namin bibili ng 90 para mabarat, para malaki ang kitain namin. Oo. Ang purpose namin, gusto namin bilhin yung quail egg sa at least 140 to 150. Nakikita yung farmer, nakikita rin kami. So yun ang target Standard. namin. Standard. For the whole year. Paano nyo gagawin yan? Kontrata. Yeah, magko-contra kami sa Contra growing. Yes. contract growing, black and white. So Ah. tuloy-tuloy ang supply. Na Yeah. hindi kami nagwo-worry na tumaas yung presyo, hindi rin sila nagwo-worry na bumaba yung Yeah, presyo. yeah, yeah. Ikaw bilang farmer, ikaw man direct, di ba nag-farming ka naman. Pero meron kang stable market. Natawa ko bigla kasi fail. Hindi kasi iba naman talaga yung ginawa mo doon eh, parang recreational yung farming Okay. sa Rizal eh. Napanood ko yun eh. Pero ibig ko sabihin kasi, pagka ikaw farmer, meron kang sure market na pagbibigyan with standard price na hindi ka kakabakabang bumaba ang presyo. Yeah. Ako para sa akin, okay na yun. Kasi yung inputs naman, yung Sir Ron, di ba, yung feeds naman, lalo siya, nagpo-formulate siya sa sarili niyang feeds. Oo. Hindi, kaya niya kontrolin yung inputs niya. So, yung importante, yung market, may stabilize eh. So, yun yung, yung for the whole, kung meron man kami iiwanan ni Sir Ron na ambag dito sa industry, ito yung nakikita. natin. Legacy to, legacy. Legacy. Yung ano kasi sir dyan, actual experience kasi ng bawat farmer dyan, tama nga sa halagang 170, 180, kikita ka talaga. Kumbaga, kaya lang, ilang buwan lang yun. Meron ding buwan talaga na talagang ang bibili lang sa'yo dyan, piso, 90 centavos. Kumbaga, yung kinita mo ng mga ilang buwan na yun, babawiin Ibabalik din na eh. yan. Babalik din eh. Babalik. Ganito, Oo, 8 months kang kikita, 4 months kang malulugi. lulugi. Ang problema, meron time pa na kailangan mo magtapon ng itlog. Imagine mo kasi kung hindi mo mabebenta, mabubulok, kailangan mo itapon. Pero sir, ibig sabihin nito, gaano kalaki yung iniisip ninyo na ipaprocess ninyo para i-stabilize yung market? Oh, yun nga, yun dyan isang Sir Ron, yung isang breeder na kausap ko, sabi niya sa akin, gaano kalaki yung kaya nyo i-produce Okay. para makatulong sa market generally in the Philippines. Ang Okay. sabi ko siyempre, as of now, maglilimit kami sa kaya ng planta, which is 80,000 a day, A day. na quail egg. Ilan ba ang production? May idea ba kayo? Ano- Million. A day? Million ang pinag-uusapan natin a day ng itlog for the whole industry. Industry. Wala pa lang roadmap yan sa sa DA. Pero Okay. napakalaking industry nito sa napakalaki. Malaki pala. Sobrang dami. Meron diyan nag-aalaga sa Nueva Ecija, Pampanga up to 50-80,000 na layers ang inaalagaan. Imagine mo 80% doon araw-araw umiitlog 'yon. Sa Manila ang daming biyahero. Ang laking industry nito kung tutuusin. Kaya ito small lang to part ng solution. Yun nga, gusto ko lang din mag-thank you kagaya nung minention ko direct dati, 'di ba? Sabi nila, yung kung ano nagawa sa amin nitong industry na to. Aha. Kung ano meron ako ngayon sa lahat galing sa quail. Okay. Lahat galing sa quail. So ito yun, pwede namin maging ambag sa economy. Kasi ang daming OFW dyan, mga subscriber mo, naghahanap ng negosyo na pagkakakitaan. Itong project na to, kumusta? Magandang negosyo, sir? Yes, sir. On the side na ako bilang quail layer farmer, nakikita ko talagang yun nga, ang advantage sa ganito na to be part na sa solution na kung saan kung kailan hirap magbenta ng itlog, Yeah. meron kami pagdadalahan. Na kumbaga hindi maaksaya naman yung hirap namin bilang kumbaga nag-aalaga ng mga layer na pugo. So, yun ang isa nakikita ko sa produkto na to. Sir Denrick? Gusto ko yung sinabi niya, part of the solution. Kasi ang dami ngayon mga tao, puro reklamador eh. Taas ang gasolina, Yeah. yung government na yan, yung, lahat sinisisi. Oo. Pero panahon na para maging part of the solution eh. Ito yung small na pwede natin gawin na maniwala, tapos subukan, i-process yung quail egg, Oo. tapos ibenta, i-promote ito. Ayun, sa mga follower ni Direct Body, eto na naman kami. So, eto na naman, nagkita na naman kami Direct Body pagbaba pa lang niya. Pinanood ko kahapon yung video, yung sinute natin. Before, yung problema yung pinag-usapan, Yeah. ito na yung solusyon. So, Yeah. thank you na rin sa'yo dahil sa mga followers mo, baka meron interesado dyan, quail egg farmer, Okay. Interesado as a buyer, as a supplier, Yes. farmers. Yes. Kasi Yeah. buong industry, no? Yes. Yeah. Yeah. Tapos yung buyer,
mga reseller, tapos yung gustong bumili nito na maramihan, na volume, especially mga farmer na nahihirapan, yung mga lugar na nahihirapang ibenta yung quail egg nila, kontakin lang kami ni Sir Ron, punta lang dito sa opisina, dito sa planta, pag-usapan natin, baka kayanin namin, kasi direct, yung bumibili sa farm ng quail egg, yung mga bumibili sa kanila, pwede nilang offera na, sige, bilhin nyo sa akin, balat na. Halimbawa, ikaw, farmer ka, meron kang farm, hindi nyo nabibili yung itlog ng ng fresh. Bibili nyo, nakagarapon na. Pupunta lang kayo sa amin, dadalhin nyo yung itlog nyo, gaganito natin, pagdala nyo ng itlog fresh, paglabas ganito na itsura. Pwede rin kami ganon. Gagawa kami ng scheme na ganon. Siyempre, iba na yung magiging costing pag nakaganito. Tapos nais ko na rin add pala, sir, bago makalimutan ko. Yes, sir. Soon din kasi kasama sa plano namin to magiging available dito sa mga online platforms. Okay. So delivery, magandang rin po namin yan na sa mga popular na online platforms, this will also be commercially available. Okay. So yun nga, kaya mas maging convenience din yan. Na saka nakita itlog ng pugo, mabibili mo na rin online. Online. Di ba? Dati joke lang yun eh. Ngayon, pwede ka na makabili rin ng ready to eat na itlog ng pugo. Magsha-shopping ka ng itlog ng pugo, parang joke lang dati. Di ba? So, posible na rito yun. Pwede na yan. Makaka-cater na natin yung market na yun. Okay, sir. Paano kayo kukontakin? Sir, you could message us. Meron po kaming Facebook page. Okay. Kung may contact for inquiries. Then, we'll be leaving din yung Ano po yung contact page details ninyo namin. ngayon, sir? Everyday po yun. Okay. I'll send you the link po. Everyday, that's EGGRYDAY. Ayan. Everyday, yung page namin. Page po ito, no? Facebook page. Yes. Tapos i-mention ko na rin yung planta natin dito, sa Pulilan. Yes. Pulilan. Madali lang hanapin to. I-wish nyo lang yung Kainan El El Ranchero. Ranchero. Dito lang yan sa Barangay Santo Cristo. Banday Santo Cristo. Pulilan, Bulacan. Mas maganda makapunta kayo dito, makausap nyo yung staff namin. O Makita mamimit mo. nila, no? Kaya maganda, pwede kayong bumisita. Ayan. So, finally, no, after ilang years, yung na-vision ni Sir Denrick na solution doon sa industry, eto na. No, dati, kwento lang, pangarap lang. Actually, Ayan, andito na. yung sa mga tao na pupunta sa amin, yung mga farmer na magtitiwala sa amin, na magbibigay ng product nila para gawin ganito. Kasi laging tinatanong nila pagka meron akong kausap na farm, bili namin yung itlog mo, gagawin namin ano. Saan nyo bebenta yan? So yun ang medyo challenging. Ayun, so mali natin, di ba? Hindi malayong mangyari na soon 1 million egg ang process dito every day, sir. Start small muna. Sir, thank you so much. Yes. Thank you, Direk. Sir, thank you so much. Thank you. Thank you. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.